At sa punto pong ito, makakausap natin ngayon si Ginoong Mar Valbuena, ang presidente ng Manibela. Magandang tanghali po sa inyo, Ginoong Valbuena. Magandang tanghali po, Ma'am. Sir Aga, tama po ba? At Opo, tama hello po, sir. po. Hello po. Yes po, sir. Ito po si Luella at ang una ko pong katanungan sa inyo, ano po yung bahagi ng programa nyo ngayong ikalawang araw ng inyong Tigil Pasada? Dapat po kami ngayong araw at kinancel namin yung mga kagabi ng mga alas 9. Ang napag-usapan namin ay hindi na muna kami mag-kanya-kanyang protest center para makapagpahinga sila at makasama lahat sa Welcome Rotonda. Kaya lang po dahil may mga iba kaming kasama na medyo pabago-bago ang oras, nag-decide kami na magtigil pasada na lang muna. At hindi Okay na po po. kami sasama sa pagmarcha. Alright, so nagdesisyon na po kayo na hindi na magtitipon-tipon sa Mendiola. Ano po talaga yung pangunahing dahilan nito? Kami lang po yung sa Manibela lang po at ano na lang po tuloy yung tigil pasada, nagarahe lang po muna. Alright. So, sir, meron po ba kayong plano na palawigin ang Tigil Pasada o hanggang ngayong araw na lamang ito? Sa ngayon po hanggang ngayong araw lang po dahil nga weekend tapos mahal na araw na rin. Kaya wala namang tao dito sa Metro Manila kung kumbaga siguro yung iba na makaramihan ng kababayan natin ay uuwi sa mga kanilang probinsya at i-assess namin yung mga nangyari kahapon dahil pagkatapos po ng Senate hearing nagmadali po yung mga LGU na kumontak sa aming mga local chapters o mga panguluhan sa bawat ruta para po mag-submit ulit ng mga panibagong master list po listahan ng aming mga drivers. Alright, sir, meron pong mga katanungan pa dito ang aking kasama na si Aga. Sir, magandang araw po. Sa pagdinig po sa Senado kahapon ay kapansin-pansin, naging emosyonal po kayo. At tingin niyo po ba ay napakinggan na yung pong inyong mga hinaing? Ito pong sa fuel subsidy kasi kung matatandaan natin, pinagpasa kami ng LTFRB, pinag-fill up kami. Tapos iba pa po yung pinapill up sa amin ng LGU na 3 beses, 4 na beses po na pabalik-balik yung aming mga dokumento. 4 na beses na nag-submit pala kami ng mga master list tapos hindi din pala mabibigyan yung aming mga kasamahan. Yun po yung sinasama ng loob namin na nag-comply kami. Tapos meron naman palang ibibigay, kaya naman po palang ibigay ngayon. Pinatagal po nila. Hindi kami nakabiyahe ng isang araw, naghantay. Yung ibibigay po sa amin, bawas na. Halos 3,000 na lang. Kung ikukumpara doon sa nawalang biyahe sa amin. Okay po. Patungkol po dito sa supply po ng langis, may dagdag na supply na daw po ng langis ayon sa pamahalaan. Tingin niyo po ba ay magiging sapat na ito sa mga mananakay? Hindi naman po natin nakikita kung nasaan ba yung supply kasi ang pagkakaalam natin sa pagdinig kahapon may supply pa naman pala at marami pa, inabot pa pala ito ng 3 linggo. Pero bakit po tinaasan yung presyo ng mahigit 100%? So ngayon pa lang yata dumating yung langis na simula pa noong giyera pero nagtaas na sila at ang ginamit na puhunan ay pera ng taong bayan. Okay po. Ginoong Valbuena, meron pa pong mga tsuper na hindi pa kasama doon sa listahan na mabibigyan ng ayuda. Nakikipag-usap na po ba kayo sa LTFRB o may follow-up tungkol po dito sa ilan pang mga driver na hindi kasama doon sa listahan ng ayuda? Opo, hindi po. Wala po sa LTFRB. Wala po silang pasok yata ngayon. Sa LGU po, kakahapon po nang hingi. Ngayon, wala pong pasok yung gobyerno o yung mga lokal. Kaya po, wala na naman. Siguro after pa ng Holy Week po ito. Oh. Right. Sir,
isa na lamang po, meron po ba kayong gustong mensahe sa publiko at ganoon din sa ating gobyerno, inyong mga panawagan? Wala po, ganito lang po. Pasensya kami sa sobrang kabagalan at kalituhan, pabago-bagong mga polisiya ng gobyerno, kaya kami nag-i-strike, kaya humihingi din kami ng pasensya sa ating mananakay. Sa mga naapektuhan po dito sa mga transport strike na ginawa po natin hanggang ngayong araw po na ito. Alright, maraming salamat po kay Ginoong Marval Buena, ang presidente ng Manibela. Maraming salamat po.